Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinanatili pa rin ng gobyerno ng Pilipinas sa Alert Level 2 Declaration ang Israel kasunod ng pagganti ng pag-atake ng Iran noong weekend. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa Alert Level 2 mananatili ang pagbabawal sa deployment ng mga overseas Filipino worker o OFW sa naturang bansa. Pinaiiral ang Alert Level 2 kapag may banta sa buhay, seguridad at ari-arian ng mga Pilipino dahil sa internal disturbance, instability o external threat. Inirerekomenda ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang lahat ng non-essential travel mula sa Pilipinas patungong Israel hanggang sa maging stable ang sitwasyon doon. Pinapayuhan din ang mga Pilipino na nasa Israel na maging alerto at maging updated sa mga impormasyon. Para naman sa contingency planning purposes, hinihimok ang mga Pilipino na makipag-ugnayan sa kanilang overseas community leaders at sa mga embahada o konsulada ng Pilipinas. Una nang itinaas ng DFA sa Alert Level 2 ang alert status sa Israel noong Oktubre ng nakalipas na taon kasunod ng deklarasyon ng Israel ng digmaan laban sa militanteng grupong Hamas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Migrant Workers o DMW siniguro ang kanilang koordinasyon sa mga stakeholder upang maisulong ang paglalagay sa Strait of Hormuz bilang high-risk area. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kanilang pakikipagtulungan sa mga stakeholder para maisulong ang paglalagay sa Strait of Hormuz bilang high-risk area. Sa inilabas sa pahayag ng DMW, sinabi ni Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Cagnaca na layo nito na protektahan ang kapakanan ng mga tripulante Pilipino. Magugunitang kinumpirma ng DMW ang pagkakabihag sa 4 na Pilipinong tripulante ng container ship na MSC Aris na sinalakay ng Iranian authorities nitong Sabado. Ngit ni Cagnac, ilalaban nila ito sa International Bargaining Forum kung saan kasapi ang International Transport Workers Federation at International Maritime Employers. Sa pamagitan kasi dito anya, mapalalakas sila ang safety measures para sa mga biyahe ng mga barko na babaybay sa mga critical waterway. J. Mark Tagala, Radio Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagkaroon ng pulong kasama si Singaporean Foreign Minister Vivian
Balakrishnan kung saan kanilang pinag-usapan ang mga oportunidad na maaaring makuha ng Pilipinas at ng Singapore sa bawat isa. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Nagkapulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan sa Malacanang. Ilan sa mga naging sentro ng pag-uusap ng dalawa ang may kinalaman sa regional development at mga oportunidad na maaaring makuha sa isa't isa ng Pilipinas at ng Singapore. Tatalakay din ni Pangulong Marcos at Balakrishnan ang may kinalaman sa green energy at carbon credits. At kaugnay ng naging pagkikita ng dalawa, pinahayag ni Balakrishnan na natutuwa siya sa muli nilang paghaharap ng Pangulo kasunod ng naging state visit nito sa Singapore noong 2022. Nagpahayag din sa kanyang ex-account ang opisyal ng Singapore ng pag-asang mas lalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at Singapore at ito'y sasandaling magpunta muli ang Pangulo ng Singapore para sa Shangri-La Dialogue. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga naging biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa nakatulong sa naitalang pagtaas sa foreign direct investment ng Pilipinas. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Iniugnay ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang pagtaas sa foreign direct investment ng Pilipinas sa mga naging biyahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ibang bansa. Anya bilang chief salesman ng bansa, ang Pangulo ay nakinabang ang ating ekonomiya sa mga naging biyahe nito kasunod ng 90% na pagtaas sa foreign direct investment ng bansa. Naniniwala rin si Reyes na simula pa lang ito ng pagbuti at epekto ng pinaraming FDI. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa $907 million na net FDI ang naitala nitong Enero. Pinakamataas naman na FDI na pumasok ay mula Japan na nasa 69%. Payo naman ang mambabata sa mga kritiko na tapusin na ang pagdududa sa punong ehekutibo at aminin na mahalaga ang international engagement sa pagsuporta sa development agenda ng bansa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nasa 10 panukalang batas ang nakatakdang aprubahan ng Senado oras na muling magbukas ang kanilang sesyon sa April 29. Ito ay ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Aminado naman ang Majority Leader na maiksi lang ang panahon nila para magpasa ng mga panukalang batas lalo na ng mga priority measures. Gayunpaman, sisikapin aniya nilang aprubahan ang nasa 10 panukalang batas bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo. Ayon kay Villanueva, kabilang sa mga panukalang ito ay nasa Bicameral Conference Committee na gaya ng mga panukalang Philippine Maritime Zones Act, Real Property Valuation Assessment Reform Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Ilan pa aniya sa mga priority measures na inaasahang maipapasa ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Bill, Negros Island Region Bill, Anti-Financial Account Scamming Bill, New Government Procurement Bill, Blue Economy Bill at ang Enterprise-Based Education and Training Framework Bill. Kumpiyansa si Villanueva na maaaprubahan nila ang mga panukalang batas na ito bago ang sinidye adjournment ng Kongreso. Nakatakdang magbalik ang sesyon ng Senado sa April 29 at saka muling magkakaroon ng session break mula May 25. Magbubukas na itong muli ang sesyon ng Kongreso kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos sa July 24. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Armed Forces of the Philippines o AFP mayroon ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay ng pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nakikipag-ugnayan na ang Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa napabalitang pagdami ng bilang ng Chinese students sa Cagayan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP Colonel Francel Padilla na lahat ng ulat na posibleng makaapekto sa national security ng Pilipinas ay siniseryoso ng kanilang hanay. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na rin ang ginagawa nilang koordinasyon sa hanay ng Philippine National Police na nangunguna rin sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Nakikipagtulungan na rin anya sila sa Bureau of Immigration, CHED at sa Department of Foreign Affairs upang masiguro na mayroong angkop na dokumento ang mga ito. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? And kasi marami din pong factors involved. It can be also sinasabi nga ng local politicians natin there. It could be helping them in terms of tourism and also the economic side of things, no? Because we also have educational tourism. So yung mga ganon, sir, we're looking at all of these angles. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, Surigao Solon nagpahayag ng pagkabahala sa napaulat na pagdagsa ng mga Chinese student sa mga kolehiyo sa bansa. Balikan natin si Kathleen Forbes para sa balita. Nababahala ngayon si Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa ulat ng pagdami ng mga estudyante sa bansa mula China. Punto ng mambabatas lumalabas sa mga pagdinig sa Kamara na nakakakuha ang mga Chinese nationals na ito ng Filipino birth certificates, lisensya, UMID cards, pasaporte at maging ang pagiging miyembro ng Auxiliary Force ng Philippine Coast Guard. Pinakahuli namang ulat ng umano'y Chinese invasion ay ang mga estudyante na nag-aaral sa state universities na malapit sa mga EDCA sites. Sabi ni Barbers, hindi malayo na may bahid ng korupsyon ang pagpapahintulot sa mga Chinese nationals na ito na makakuha ng mga dokumento at benepisyo na para lang sa mga Pilipino. Dahil dito nanawagan ng mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin o alisin sa pwesto ang mga incompetent at korap na opisyal o empleyado upang tuluyang mapigil ang ganitong kalakaran dahil sa banta ang mga opisyal na ito sa ating national security. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Education o DepEd, Department of Health o DOH at Department of Social Welfare and Development o DSWD may pinakamatataas na performance rating base sa naging survey ng Okta Research Group. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nanguna ang Department of Education, Department of Health, maging ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga ahensya ng pamahalaan na may pinakamataas na performance rating batay sa Okta Research Group. Sa survey na ikinasa ng Okta Research, 84% ng mga respondents ang natutuwa sa performance ng DepEd. Sinundan ito ng DOH na nagkamit ng 80% performance rating, DSWD na may 77% rating. Nasa ikaapat naman ang CHED na may 73% rating at ikalima ang DPWH na may 72% performance rating. Pasok din sa top 10 ang mga ahensya ng DILG, DOLE, DND, Department of Environment and Natural Resources at ang DFA. Pinakamataas ang performance rating ng DepEd sa Mindanao na sinundan ng Visayas at ng Balance Luzon. Isinagawa ang survey mula March 11 to 14 sa 1,200 respondents sa buong bansa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa
iba pang mga balita, Commission on Elections o COMELEC maaaring kasuhan ng Smartmatic dahil sa pag-disqualify nito ng bid ng naturang kumpanya para sa eleksyon na magaganap sa susunod na taon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Maaaring habulin at kasuhan ng kumpanyang Smartmatic ang Commission on Elections o COMELEC dahil sa pag-disqualify nito sa kanilang bid noon para maging service provider sa 2025 elections. Ito ang sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting matapos panigan ng mga maestrado ang petisyon ng Smartmatic na kumwestiyon sa legalidad ng kailang diskwalifikasyon. Maaari na rin anyang sumali sa bidding sa mga susunod na halalan ng Smartmatic dahil limitado lamang sa 2025 elections ang jurisdiksyon ng kaso. Manganganib lang anya muli ang kumpanya kung maghahain muli ng disqualification laban sa kanila. Nilinaw naman ni Ting na walang magiging sanction o parusa ang COMELEC kahit pa itinuring na grave abuse of discretion ang disqualification ng COMELEC. Batay sa desisyon na pirmado ni Justice Maidas Marquez, tuloy pa rin ang kontrata ng COMELEC sa Miro Systems Incorporated dahil hindi pinapawalang bisa ng korte ang naging bidding process at paggawad ng kontrata sa nasabing kumpanya. Ito si Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dating House Speaker Pantaleon Alvarez iimbestigahan ng Department of Justice o DOJ kaugnay sa panawagan nito sa sandatahang lakas na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito si Michael Rogas para sa balita. Inatasan na ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice at taga-National Bureau of Investigation na imbestigahan si dating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Ito ay may kaugnayan sa kanya naging panawagan sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Remulla, tinitingnan na nila kung maaaring makasuhan ng sedition o rebellion si Alvarez. Ang pahayag ng dating House Speaker ay kanya ginawa sa prayer rally noong weekend sa Tagum City, Davao del Norte matapos suspindi ng Malacanang dahil sa katiwalaan ang gobernador doon. Ipinalala naman ni Remulla kay Alvarez, dapat naman nung panatilihin nito ang mataas na pamantayan ng isang opisyal ng pamahalaan, lalo na at bilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez pinakakasuhan ni Secretary Eduardo Anyo sa Department of Justice o DOJ. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Nanawagan si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo sa Department of Justice na ikonsidera ang legal na aksyon labang kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa kanyang panawagan na bumitiw sa pagsuporta sa administrasyon ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police. Sa isang statement, sinabi ni Anyo na ang naturang pahayag mula sa isang opisyal ng pamahalaan at reserve officer ay hindi lang irresponsable kundi illegal at labag sa konstitusyon. Maaari pa niyang ituring bilang seditious o rebellious ang naturang pahayag na walang lugar sa sibilisadong lipunan. Dagdag ni Secretary Anyo, hindi dapat idinadamay ng kahit sino ang AFP at PNP sa kanilang political agenda at personal na interes kahit na sinasabi ni Alvarez na bugso lang ng emosyon ang kanyang pahayag. Mula sa AFP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Jinggoy Estrada pinaimbestigahan ang nangyaring pananambang sa mga sundalo noong nakaraang buwan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Pinaiimbestigahan ni Senate Committee on National Defense Chairman Senador Jinggoy Estrada ang nangyaring pananambang sa 4 na sundalo noong March 17 sa Maguindanao del Sur. Ito ay paraan niya suriin ang kasalukuyang estado ng seguridad at kaayusan sa katimugang rehiyon ng bansa.
Ayon kay Estrada, sa kabila ng mga nagawa na kahanga-hanga at matagumpay na military operation sa pagbuwag sa network ng mga terorista at extremist group sa buong bansa, may mga bago at naglilitawan pa rin anyang mga grupo mula sa mga natitirang puwersa at ito ay nagiging hamon sa pambansang seguridad. Sa inihaing Senate Resolution 984 ng Senador, inihiling ni Estrada sa liderato ng Senado na atasan ng nararapat na komite na gampanan ng oversight function ng mataas na kapulungan at suriin ang pagganap ng military at mga law enforcement agencies sa kanilang tungkulin para matiyak na naisa sa katuparan ng mga hakbang na kinakailangan sa pagsisiguro ng kaayusan ng bansa. Pinigyang diin rin ni Estrada na dapat suportahan ng Armed Forces of the Philippines sa paglaban sa mga elementong nasa likod ng kaguluhan, karahasan, mga naghahasik ng takot at naglalagay sa panganib sa publiko. Ito si Niva Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Solar-powered charging station sa PNP Lawag, inaasahang makapagbibigay ng power efficiency sa arawang operasyon ng nasabing himpilan ngayong mainit ang panahon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kini daw ti PNP Lawag ti maysa nga solar charging station amay instalar iti kwerpo da manimpod iti 1st District Congressional Office. Tinasaw nga request ket ipadalan kani ABC President RB Ablan. Kino na ni Ablan at tinasaw nga charging station ket dakalatulong kada iti kapulisan. Gaputa aring na agserbi da itoy nga generator no awan kuryente. Ngem tinagdumaan da imbes a gasolina ti mausar kuryente manipod iti init ti usaranda. Malaksi iti datoy maikan pa iso dati alternatibo o pangalan ti libre kuryente tapno bumaba ti electric bill da. Inyarig ni Ablan ti Barangay 5 dito syudad ti Lawag nga addaan ti kasdoy nga pasilidad ano sa dinno dakkel iti nakainutan da ti kuryente. May nagdidati kini daw ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas amalaksid iti PNP. May requestan pa iti kapada pasilidad iti BFP tapno mamaminsanan ama ipaayan dagiti ahensya nga kasapulan iti daytoy nga equipment. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, mga residente ng Bacnotan, La Union na hindi nairehistro ang kapanganakan, tinulungan ng Philippine Statistics Authority o PSA at lokal na pamahalaan na magkaroon ng birth certificate. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Siraragsak ti 26 arasadante ti Bacnotan La Union idi nakaawat iti birth certificate manipod iti Philippine Statistics Authority ni PSA ken iti lokal a gobyerno. Dagito yung individual kat beneficiaryo iti birth registration assistance project no BIRAP a programa ti PSA no sa dino nakaawat da iti birth certificate iti security paper. Kabayatan ti programa in paganatgat ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites Tinido a prioridad ti PSA amay kan iti birth certificate dagiti senior citizen, indigenous peoples ken dagiti nakukurapay. Gapot ti birth certificate ti maysa kariti kapatgan a dokumento a mabalin a magunod ti maysang individual. Binalakadan mat ni Bacnotan Mayor Divine Fontanilla dagiti residente a nakaawat iti birth certificate tapno mangala da iti municipal ID. Kabayatan na dagiti 20 kat naman nakaala iti birth certificate kat umuna pailang a batch gapot a punteriya ti Municipal Civil Registrar's Office a maipaayan mat ti
nga gasot o patapulo kat talupay ng individual ijay baknotan nga awanan iti birth certificate. Manipod aggo o La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Barangay Health Check Program inaarangkada ng lokal na pamahalaan ng Borongan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Paday naging papatuman ng lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan at Barangay Health Check Program. Ipinagyan City Health Office nga pinag-ori nga gimbuhat sa Barangay Sabang South ang siyudad ng Lunes, Abril 15. A Barangay Health Check Program and libre adton medical ug dental consultation, capillary blood glucose CBG taking, prescription updates ng libre nga medisina tika nga City Pharmacy. Ngang gimbubuhat liwat adton information dissemination campaign bahinhan pertoses, whooping cough, o kung tawagon kay kung din igin sasayod adton tama nga manghibaro, bahinhan pertoses ngan kun ano adton mga sintomas ngan kun ano adton mga pamaagi nga makalikay hini nga sakit. Gintatagan pahindeon adton importansya han bakuna para han kabataan aber malikyan indamo nga sakit sugad han pertoses. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Land Bank nag-alok ng remedial actions para sa mga agrarian reform beneficiary na may delinquent loans. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuuang ulat. Ang Land Bank of the Philippines kon LBP nagtanyag og remedial nga aksyon sa mga agrarian reform beneficiaries kon ARB sa Eastern Visayas nga adunay mga past due account atol sa gipaygayon nga Local Project Management Committee kon LPMC first quarter meeting kanatong Abril 3 ning kasamtangang tuig. Si Restituta Ilaga ng manager sa LBP Lending Center kinsang nangulo sa nasangpit nga tigom ni pasabot sa mga hepe sa lain-laing Provincial Program Beneficiaries Development Divisions sa Department of Agrarian Reform ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga agri-credit ug microfinance provincial point persons nga ang mga ARB nga adunay delinkwente nga mga pautang mamahimong mohangyo alang sa pagpalugway sa paghamtong sa ilang mga pautang, pag-restructuring ug ang pag-apply alang sa conditional condonation sa penalty. Hinoon iyang gipasabot nga ang ilang buhatan mamahimo lamang nga mohatag sa hangyo alang sa extension of maturity kung adunay balido nga rason sama sa pagtungha sa mga kalamidad. Sa susamang pamaagi ang conditional condonation sa mga penalty maaprubahan lamang kung ang nangutang mobayad sa kinatibukan nga principal loan o kinahanglang dili mosipyat sa pagbayad sa nahibilin nga mga binuwan nga bayronon kay kun dili ang condonation sa loan penalties ma-forfeit kini matud pa ni Ilagan. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakawin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Proyektong pabahay para sa mga empleyado ng City Hall sisimulan na sa susunod na buwan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Sa taas nga panahon nga pagpaabot, mahatagan na gayod og katumanan ang gipangandoy sa mga empleyado sa City Hall nga makabaton og disenting Pinoy-anan. Tungod kay subhan na sa sunod bulan ang housing project alang sa mga empleyado sa syudad, pamahayag ni Mayor Rolando Oy. Kini ang gipahibalo sa Mayor atol sa gipahigayong General Orientation for City Hall Employees Housing kagahapon, Abril 17 diya sa City Tourism Hall, pinaagi sa inisyatibo sa City Housing and Urban Development Department nga gipanguluhan ni Department Manager Attorney Samuel Rolyo. Kapin 400 ka mga empleyado kinsa mi-apply sa maong proyekto ang mitambong sa maong kalihukan
Karon diin ilang gikalipay ang kasayuran nga gibutyag sa mayor atol sa iyang pakigpulong. Ang CHUDD mipasabot nga dili libre ang housing project kay aduna kini bayad apan sa barato nga presyo lamang. Ilabi na nga pinaagi man kini sa Pag-ibig Housing Loan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Civic Action Program isinagawa ng Naval Forces Western Mindanao sa bayan ng Sibutu sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Narito ang detalye ng balita mula kay Leslie Cubol. Nagbalampuso ng kapin sa kabulang Engineering Civic Action Program o INCAP sa Naval Forces Western Mindanao NAVFOREM sa Barangay Talisay sa Sibutu, Tawi-Tawi. Nagsugod ang civic action ni atong Pebrero 6 ug natibawas ni atong Abril 15 ng tuiga. Ang aktibidad sa INCAP mao ang pag-ayo sa duha ka lawak saringan sa Talisay Elementary School sa isla sa Sibutu. Ang gitasan sa NAVFOREM sa pag-ayo mao ang 2nd Naval Mobile Construction Battalion kauban ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao. Nahimong katimbayayong sa Philippine Navy sa ilang aksyong sibiko ang Mista Foundation USA. Sa gipaygayon ang turnover ceremony, gitunol ni Colonel Jonathan Gabor, Deputy Commander for Marine Operations sa NAVFOREM, ang mga yawi sa mga lawak ngadto sa mga opisyal sa tulungan. Gibutyag ni Gabor nga ang pagpatuman sa proyekto mao timailhan sa kamay-tudanon sa NAVFOREM sayang saad nga motabang sa pagpalambo sa mga educational facilities sa kasadpang Mindanao. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Norte at lungsod ng Iligan City magtutulungan para sa isang modernong sistema ng administrasyon. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Usa ka delegasyon gikan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan City mibisita sa Provincial Sangguniang Panlalawigan sa Lanao del Norte aron tukion ang maungbutang kalabot sa digitalization sa sistema sa administrasyon sa tibok dakbayan ug sa probinsya. Ang nasangkit na tigom na hitabo sa nilabay na adlaw sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte sa opisina sa Sangguniang Panlalawigan. Ang diskusyon gipanguluhan ni Joselito A. Gibranza, sekretary sa maong buhatan. Tumong niini nga makabaton o kahibalo mahintungod sa digitalization sa provincial system, ilabi na sa paglungtad sa Paperless Session Information System o PSIS. Positibo kini nga lakang gikan sa lokal nga kagamhanan aron makab-ot ang moderno nga pagdumala sa tibok administrasyon sa nagkadaiyang serbisyong publiko. Ang grupong gikan sa dakbayan sa Iligan nagtinguha nga masayran ang mga lakang sa modernong pamaagi, ilabi na ang Electronic Document Management System aron mas sayon ang tanang transaksyon. Kabahin kini sa pangandoy sa administrasyon karon sa dakbayan nga i-modernize ang sistema sa dakbayan aron usab mapaspasan ang pag-uswag sa Iligan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Tinaasan ng International Monetary Fund o IMF ang growth forecast ng Pilipinas sa 6.2% para sa taong 2024 mula ito sa nakaraang pagtataya na nasa 6% lamang. Umaasa rin ang IMF na lalago ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa 6.2% sa 2025, mas mataas sa January forecast na nasa 6.1%. Batay sa April IMF World Economic Outlook o WEO report na inilabas nitong Martes, nakikita rin ng IMF na bababa ang inflation ng Pilipinas sa 4% ngayong taon at sa 2025. Nasa 3.6% naman ang projected year-end inflation para sa 2024 at 3% para sa 2025. Pasok pa rin ito sa government target na 2 hanggang 4%. Samantala, ang 6.2% IMF GDP outlook para sa 2024 ay sakop pa rin ang growth target ng Administrasyong Marcos na nasa 6% hanggang 7%. Ngunit mas mababa ang 2025 projection sa government target na 6.5% hanggang 7.5%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakaapekto ngayon ang matinding init sa operasyon ng power plants ayon sa Department of Energy o DOE. Batay sa pinakahuling datos, 31 power generation facilities na ang bumabagsak na nagsanhi ng pagtataas ng red at yellow alert sa Luzon Grid at yellow alert sa Visayas Grid. Sa isang pahayag na nawagan si DOE Secretary Rafael Lotilla sa mga ahensya na tumulong ang mga power plant operators sa muling pagbuhay sa operasyon ng mga pasilidad. Dagdag ni Lotilla, magpapatuloy ang DOE sa pagmonitor ng sitwasyon ng mga power plant hanggang sa maibalik ang operasyon. Sa Luzon Grid, napilitang magsara ang Pagbilao Unit 1 nitong Miyerkules at 16 ng Abril na nagtanggal ng 382 megawatts na kapasidad ng grid. Sa ngayon, 19 na mga power plant ang wala pang operasyon kasama na ang mga nagsara noong August 1, 2023. Sa buwan ng Abril lamang, 9 na mga power plant sa Luzon Grid ang walang operasyon. Kabilang dito, ang Hydro Power Plant Maris 1 at 2 na may 8.6 megawatt capacity, 12.4 megawatts Bakun 2, 75 megawatts ang Buklaw 1 at 2 at 70 megawatts Binga 1 at 4. Gayon din ang 264 megawatts Santa Rita at 382 megawatts Pagbilao Unit 2 power plants. Sa Visayas Grid, dumagdag pa ang 9 megawatts First Farmers Holding Corporation, 2.5 megawatts Victoria's Milling Company at 13 megawatts Panay Diesel Power Plant 3G sa mga hindi gumaganang power plants na nagsara nitong 15 ng Abril. Ayon sa NGCP, ang 19 na mga power plants sa Luzon Grid na kasalukuyang walang operasyon ay may kabuuang capacity na 1,811.3 megawatts. Samantalang ang 12 mga power plants sa Visayas Grid ay may pinagsama-samang capacity na 414.9 megawatts. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, sumasabay sa malakas na sektor ng turismo ng Pilipinas ang PhilInvest RET Corporation o PhilRT, isang real estate investment trust o REIT sa ilalim ng PhilInvest Land Incorporated. Layunin ng PhilRT na i-diversify ang mga property nito mula sa office buildings hanggang sa hospitality at leisure spaces matapos makakuha ng property sa Boracay. Sa virtual annual stockholders meeting kamakailan, sinabi ni PhilRT President at Chief Executive Officer Maricel Brion Lirio na mayroon ng kontribusyon ang Boracay property nito sa revenue base ng kumpanya simula pa noong January 2023.
Noong December 2022, nakuha ng kumpanya ang 29,086 square meter na lupain sa isang prime location sa Boracay mula sa PhilRT Ultimate Parent Company na PhilInvest Development Corporation. Paliwanag ni Brion Lirio, kumikita na ang PhilRT sa Boracay property sa pamamagitan ng pagrerenta ng lupa sa Crimson Resort and Spa Boracay sa Station 0, ang exclusive section ng Boracay kasama ng mga private beachfront. Ani Brion Lirio, dinadiversify din ng kumpanya ang tenant mix nito sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga ahensya ng pamahalaan o government agencies, wellness centers, eskwelahan o training centers at co-working space operators sa gitna ng work-from-home arrangement. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naging 3 sunod-sunod na panalo ang nakuha ng Magnolia sa 2024 PBA Philippine Cup pagkatapos talunin ang Blackwater 81-77 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nanguna si Magnolia guard Mark Baroka sa nagawa nitong 19 na puntos, 5 rebounds at 3 assists para kunin ang ikalawang sunod-sunod na Best Player of the Game award. Nakakuha naman ng tulong si Baroka kina Paul D, Ian Sangalang at Calvin Abueva na kapwa nakascore ng 10 puntos bawat isa. 2 players lamang sa Blackwater ang nakagawa ng double digits sa katauhan nina James Quecoteye at Troy Rosario na nakakolekta ng 23 puntos at 20 puntos ayon sa pagkakasunod. Susubukang makabangon ng Blackwater sa susunod nilang laro sa Abril 27 laban sa Northport na gaganapin sa Caloocan Sports Complex habang makakatapat naman ng hotshots ang Rain or Shine sa Chaong Convention Center sa Abril 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng De La Salle University ang Adamson University para pagandahin ang kanilang tsansang makakuha ng twice-to-beat advantage sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Bumawi kaagad ang Lady Spikers pagkatapos ang pangit na simula para kunin ang panalo laban sa Lady Falcons 17-25, 25-19, 25-11 at 25-22 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nanguna sa opensa si Lady Spiker Shivana Lapot sa nagawa nitong 24 na puntos galing sa 22 attacks at 2 blocks. Nagambag naman si Thea Gagate ng 12 puntos at si Alea Malaluan na nagtapos ng may 7 puntos habang nakapagtala ng 19 na excellent sets si setter Julia Coronel. Napaganda ng defense champions ang kanilang record sa 10-2 na tumabla sa University of Santo Tomas at National University para sa number 1 spot sa team standings. Nakagawa naman ng 16 na puntos si Jen Villegas, 10 puntos si Ayesha Huegos at Barbie Hamili na may 9 na puntos, 7 receptions at 5 digs para sa talo ng Lady Falcons na bumagsak sa 3-8 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naniniwala si Philippine Wrestling Federation o PWF President Alvin Aguilar na ilan sa kanilang mga atleta ay makakapagkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Ang kanilang team na binubuo nina Mark Oliveros, Jason Baucas, Gia Pingot, Fier Afan, Alia Gavales at Arian Carpio ay kakalahok lamang sa Asian Wrestling Championships sa Kyrgyzstan at lalahok din sa kaparehong lugar itong Sabado sa Wrestling Olympic Qualifiers. Ayon kay Aguilar, nagsasanay ng maigi ang kanilang team sa pamumuno ng kanilang panibagong coach na si Alexander Sofronov at kaya na nilang makipagsabayan sa magagaling sa buong mundo. Sinabi ni Aguilar na lahat ng kanilang atleta ay may magandang tsansa na magkwalipika dahil kaya nilang talunin ang mga world champions. Sa ngayon, 9 na atleta ang pasok na sa Olympics sa pangungunan ni Paul Volter, EJ Obiana, gymnast Carlos Yulo at Alea Finnegan, mga boksingerong sina Yumir Marshall, Nesty Pitesio at Ira Villegas at mga weightlifters na sina John Siniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Wala pa ring label ang relasyon ng magka-love team at napapabalitang magkasintahan na sina Heaven Peralejo at Marco Gallio. Hanggang ngayon ay hindi pa nila inaamin kung magkarelasyon na sila sa totoong buhay o pang television lamang ang kanilang pagtatambalan. Nang matanong tungkol sa totoong status ng relationship nila ni Marco, and we quote, sabi niya, "Whatever we post on social media, that's for everybody. But the status itself, whatever we're into right now, I'd rather keep it to ourselves. That's my take." Yan yung kanyang sinabi, pero may pahayag pa si Marco hinggil sa special nilang pagtitinginan nila ni Heaven. Quote and unquote, sabi niya, "At first, we always start as friends, but then if you keep on working together every day, that interests the fans. Before you know it, you're falling for your love team partner. You can't help it and you just dive into it. And then boom, how do you explain falling in love? Boom, you always just wish for a happy ending." At ito pa ang kanyang say sa kanilang ugnayan. Quote and unquote, sabi niya, "Heaven and I are more than friends now." And hindi naman nahirapan si Marco na makatrabaho itong si Heaven dahil madali naman itong mag-adjust. And tinawag naman nito si Heaven si Marco bilang kanyang safety blanket dahil sobrang comfortable na siya sa binata at feeling safe siya lagi sa tuwing magkasama sila sa set. At nagpapasalamat din siya sa lahat ng fans ng Marven at humiling ito ng suporta kung sakaling sila man ay magkaroon ng kanya-kanyang proyekto sa industriya. Samantala, excited na si Jericho Rosales sa kanyang pagbabalik telebisyon sa pamamagitan ng isang bonggang project mula sa Dreamscape Entertainment. Nauna nang nakita ang litrato ni Echo sa social media kasama ang mga executives ng Dreamscape Entertainment, kaya mabilis lumaganap ang balita na may gagawing bagong proyekto ang aktor. Nauna rito, ibinalita na rin ng premyadong kapamilya star a few months back na ginagawa niya ang international project niyang Cell Block. Ang huling teleserye na napanood si Jericho ay ang drama series sa ABS-CBN na Halik noong 2019, and asahan daw ang susunod na announcement ng Dreamscape. Sa iba pang detalye ng gagawing proyekto ni Echo, kabilang na ang mga artistang makakasama niya at wish ng ilang fans, sana daw makagawa ang aktor ng serye o pelikula kasama ang box office queen na si Catherine Bernardo na napapabalita nga nalilink dito kay Jericho.
At sa huli natin chika for today, totoo nga bang naging stage father si Aga Mulak sa pagpasok sa showbiz ng kanyang anak na si Andres? Pero bago natin malaman kung may katotohanan ba ito muna. Inatake kasi ng nerbiyos si Andres Mulak nang humarap sa entertainment media bilang pinakabagong talent ng Viva Artist Agency. Inamin ng anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez na talagang mahihain siya pero gagawin daw niya ang lahat para mabigyan ng justice ang lahat ng proyektong ipagkakatiwala sa kanya na mga bossing mula sa Viva Entertainment. And super thankful din ang binata sa lahat ng magagandang komento na natatanggap niya mula sa kanyang mga supporter, kabilang na ang magandang pagpapalaki sa kanya ni na Aga at Charlene. Pero eto totoo nga bang stage father si Aga sa kanyang anak? Sagot ni Andres, and we quote, "For me, both my parents are very supportive. They'll give us a few tips and pointers at the end of the day. They're always there for us." And sabi pa niya, "We've worked in the past doing endorsements and such. It's going to be a different experience, not only my family and my best friends really. I would say that both my parents are very supportive with me and Tash, especially they gave us a few tips and pointers when it comes to work." At sabi pa ni Andres, lagi daw nakasuporta ang kanyang mga magulang at sila ay nandyan para tulungan sila. And excited na ang mga bossing ng naturang agency na sina Veronique Del Rosario Corpus, Vincent at Val Del Rosario sa showbiz debut ng anak ni na Aga at Charlene. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala
edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.